Diskusyon na maiinit na issue, mga kuro-kurong pakikinabangan mo. Dito lang yan sa Diskurso, tuwing Lunes, 2:00 ng hapon. Magandang Lunes po ng hapon, narito na naman po ang tambalang babagabag sa inyong hapon. Babagabag talaga. So tayo po tatalakay ng mga napapanahong issue, ha. Kumusta ang inyong buong linggo? Na busog ba kayo sa mga issue? Mukhang iisa lang yung laman ng issue natin, pero may mga ibang issue na mga malalaki. Kayo po ay nanonood, nakikinig kung saan parte man kayo ng bansa dito sa ating programang Diskusyon, Kuro-Kuro at Suhestyon. Ito ang Diskurso. Ako po si Dexter Ganibe. Ako naman po si Rose Novenario. Ayan. Kumusta naman ang iyong nakalipas na linggo? Ay, parang parang na-alarma ako dun sa may mga phone pal. Phone pal. Di ba pag phone pal, Hello? Naalala mo yung controversial? Hello, Garci? Ito naman, hello, Carlos. Hello, Carlos. Paano ba yung tunog inchik? Hello, Carlos. How are you? Galing mo talaga, Dexter. So, eto na. Tirahin mo na. Hello, Carlos. Iyon ang bungad Yung manig po sa Armed Forces of the Philippines. Yung hello, Carlos. Inanunsyo ng Armed Forces of the Philippines, o AFP, ang pagsibak kay Vice Admiral Alberto Carlos bilang commander ng Western Command. Pinalitan si Carlos ni Rear Admiral Alfonso Torres Jr. Si Carlos ang tinukoy ng Chinese Embassy bilang umano'y nagbigay ng basbas sa tinuguriang new model sa pamamahala sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Inihayag kamakailan ng Chinese Embassy na isa sa kanilang diplomat ang nakapag-record ng umano'y pakikipag-usap kay Carlos na may go signal daw ni na Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. at National Security Advisor Eduardo Año. Itinanggi po ng AFP pati na nina Teodoro at Año ang aligasyon ng Chinese Embassy at nanawagan na pabalikin sa China ang mga diplomat na sangkot sa nasabing usapin. Bagamat pinaimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang issue, sinabi niya na sa kasalukuyan ay mahirap paniwalaan ito hanggat walang inilalabas na kopya nito ang Chinese government at ang Chinese Embassy sa Pilipinas. Nauso yung hello. Hindi maganda talaga yung pagkaka-hello mo. Paano sabi? Hello, Carlos. How are you? I'm fine, thank you. Diba? Alam mo, na-intriga ako dyan. Ano yung kausap ba niya yung diplomat? Meron bang translator o English ba yung usapan nila? Pero alam mo, sa totoo lang, hanggang parang parang PIDEA leaks, hanggang walang ibinibigay na original copy, hindi mo masasabi na meron talagang nag-e-exist na ganung usapin, di ba? Baka lalabas yan, hindi natuloy yung pag-uusap. Baka naman PIDEA leaks lang hindi natuloy yung operasyon, kaya walang hindi kaya pwedeng AI naman. Ginaya yung boss ni Admiral Carlos. Di ba? Pwede. Alam mo, mga high-tech ang mga singkit, di ba? Yung mga artificial intelligence, yung mga deepfake. Tama. Yung pagsasalita o yung... Maaaring minsan ay may nakausap siya, tapos na-record yung boses niya na may nanggaya. Kasi... Ako, I doubt matagal din tayo nag-cover sa military. I doubt na may maglalakas ng loob na magsalita for the National Security Advisor at para sa Defense Secretary. Para sa mga ganong sensitive issue. Di ba? Foreign policy yun Alam mo namang, presidente lang ang pwedeng magsalita na para sa foreign policy, hindi admiral, di ba? Isang official pa ng militar. At saka, I'm sure PMAyer yan. Tapos ikaw... Ako tingin ko na yan, biktima yan ng deepfake na sinasabi mo. Kasi uso yan di ba? Tingnan natin kung anong lalabas doon sa magiging investigation nila. Hindi naman porket sinabi ng China na ganun, totoo na yun, di ba? Nag-utos naman ng investigasyon ang Pangulo tungkol dyan. Ang tanong, hindi naman nila pwedeng imbestigahan yung Chinese embassy officials dahil may immunity yun. Oo nga. Paano mo matutumbok ang katotohanan? Sige nga, ikaw. Kaya nga nanawagan ng Pangulo, dapat maglabas ng kopya ang Chinese Embassy. Kahit nga, halimbawa maglabas nga sila ng kopya, pwede ba bang imbestigahan yung mga diplomats? May immunity nga yun. So mag-aaksaya ka lang ng oras. Tama. Diba? So dito na tayo. Pero mamaya, sa ating pagbabalik, isang issue na naman.
ating pag-uusapan na may kaugnayan din sa isang Chinese at national security issue din ito. Oo. So, makakausap natin ang isa sa mga eksperto sa political science at professor ng political science ng UST. Si Professor Marlon Villarin. Makakausap natin sa ating pagbabalik. Ayan. Diyan lamang po kayo at marami pa kaming pag-uusapan, marami pa tayong tatalakayin sa pagbabalik po ng Diskurso, Diskusyon, Koro-Koro at Suhestyon. Siguradong kumpleto sa kwentuhan, walang bitin sa bistuhan, at hitik sa katatawanan. Dito lang sa Showbistuhan. Kwentuhan, bistuhan at katatawanan. Miss F. as in Fernando Guzman, the Showbiz Authority. Basta showbiz chika, walang lusot kay Joey Austria. Intriga'y garantisado kay Boy Romero. Mapapanood sa Balitang Click YouTube channel tuwing Martes at Miyerkules alas 2 ng hapon. Miss F, Boy Romero, Joey Austria, congrats sa inyong new talk show, ang Showbistuhan sa Balitang Click. At mga netizens, please support the show, mapanood sa YouTube and Facebook channel nila. Congrats! Yes, kumusta kayo, Miss F? Kay Fernando Guzman, kay Boy Romero at kay Joey Austria. Congratulations sa inyong bagong show, ang Showbistuhan sa Balitang Click. Yan, congratulations sa inyo at please like and subscribe sa kanilang Facebook channel at sa kanilang YouTube channel. God bless you all! Diskusyon na maiinit na issue, mga kuro-kurong pakikinabangan mo. Dito lang yan sa Diskurso, tuwing Lunes, alas 2 ng hapon. Ayan, nasa pangalawang headlines po tayo ngayong umaga. Ito yung pinaka-controversial na alis, ano? Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakarinig at naka-encounter ng alis na ganito, kasikat na ultimo presidente, pinatulan siya. Oo. Diba? Sino ba itong pinaka-controversial na alis? Itong nakaraang mga Alice araw. in the Wonderland. Alice in Bambantarlac. Yung pala yun. Kala ko Alice in the Wonderland. Hindi naman. So, magandang umaga po. Nako, Diyos ko, nakalimutan na nating bumate, no? Yan. Na tatalakayin po natin ngayong umaga ang bumabalot na kontrobersya dito sa pagkatao ni Bambantarlac Mayor Alice Go. Dahil hindi naman di umano, no? Base sa mga dinaluhan niyang Senate hearing, questionable yung birth certificate daw na late registration, hindi siya nakapag-aral ng kolehiyo, hindi niya rin alam kung saan siya nag-aral ng elementary, high school. Saan nga ba ako nag-elementary? Ikaw? Ano ba yan? Selective amnesia ka ba? Pinipili mo lang kung ano yung gusto mong kalimutan? Oo, parang may ganun yata, di ba? Pwedeng sa mga magpatanggal ng mga part ng memories mo pag ayaw mo maalala. Selective amnesia. Baka naman may ganun siya sakit, ni kaya? Kailangan ng matest. So, hindi, ang duda tuloy sa kanya, dahil nai-involve di umano siya sa POGO operations, ngayon ang tawag pala doon, internet licensing, game? Parang ganon? Gaming. Oo, gaming something. So, ano ba yung implikasyon nito? Dahil nung ni-raid yung POGO hub na associated kay Alice Go, 400 plus na Chinese ang naaresto, may kasamang Vietnamese. So, paano nagkaroon ng isang POGO hub, ang isang municipal mayor na nagkaroon pa ng isang advertisement sa Chinese newspaper Congratulating her. Oo, as the first Chinese mayor in the Philippines. Ang sabi pa raw, based sa translation yun daw hudyat ng pagiging probinsya na ng Pilipinas, ng China. Naku. So ano kaya ang nito, implikasyon nito sa ating pambansang seguridad? So makakapanayan po natin ngayong umaga si Professor Marlon Villarin, UST Political Science Professor at isang mahusay na political analyst. Good morning, Sir Marlon. Magandang umaga, Professor. Nga pa ang implication ng kontrobersiya sa citizenship nitong ni Banban Mayor Alice Guo is ang masasabi ko rito ito'y isang malaking insulto sa ating national security, no? Both internally and externally.
At alam naman natin na ang ganitong klase ng ng problema matagal nang nagaganap to. It's an open secret, no? Kumbaga, napaka-controversial nito, napaka-scandal, malaking scandal nito kasi ito ipinakikita ang kahinaan ng ating internal and external defense security capability as a country. Kaya dito lagi ko iniisip, hindi lang to usapin tungkol kay Alice, ito'y usapin din gaano na kalalim ang epekto ng korupsyon sa ating proseso, sa ating gobyerno. No? Lagi nating iisip, lagi natin pong iisipin as a general rule, lahat ng mga banyagang pumapasok at lumalabas sa ating bansa, ito ay national security concern ng ating bansa. Sa pagpasok pa lang sa pananatili at sa paglabas sa ating bansa, dapat meron tayong gumaganang mekanismo na nagpapatunay at nagbibigay kumpiyansa sa ating pamayanan na ang kanilang pamamalagi sa ating bansa ay base sa kanilang sinumpaang dahilan. Ito ba'y pag-aaral? Ito ba'y pagdinegosyo? Kung hindi man, ito nga ba ay pang-turismo? At ito ay isang open secret na sa ating lipunan, hindi lang sa panahon natin ngayon, kundi sa ilang dekada, no? Ito ay nagpapakita ng dekadang ugat ng korupsyon mula sa ating Bureau of Customs, sa ating educational system, pati na rin sa ating local government unit. Bureau of Immigration, kasi gatekeeper natin yan, di ba? Yes po, kasi ang sabi ko nga, lagi ko sinasabi, no? Ang ating initial defense pagdating sa ganitong mga illegal alien na may mga sinister intent sa pagpasok sa ating bansa ay ang ating Bureau of Immigration. Dito natin makikita na sila ba ay may kakayanan upang ipulis yung ating mga immigration law. Meaning to say, meron silang police power to determine whether yung pumapasok bang banyaga sa bansa natin ay merong daladalang legal na dokumento na magpapatunay sa kanilang nais kung bakit sila ay gustong pumasok sa ating bansa. Kaya hindi mawawala sa isipan ng ating mga mamamayan yung pumutok na pastillas scandal recently during the time of President Duterte. At sabi ko nga, ito ay isa lang sa mga produkto ng korupsyon sa Bureau of Immigration. At lagi po nating tatandaan, ang Bureau of Immigration, may mga regional offices yan. Sila ay may obligasyon upang i-monitor lahat ng mga turistang pumapasok sa ating bansa. Kaya mapapansin natin itong kay Alice Guo, hindi lang to produkto ng korupsyon sa ating Bureau of Immigration under the Department of Justice, ito ay produkto na rin ng korupsyon at kapalpakan ng Philippine Statistics Authority, kapalpakan at korupsyon sa local government unit, no? At kapalpakan na rin to ng ating intelligence community. Dito nga rin po, dito failure of intelligence, matatawag natin. At dito rin po, no, lumalabas na kailangan nating magkaroon ng batas na magsasabi na dapat ang COMELEC proactive, hindi reactive sa mga bagay na ipinapasa sa kanila as a requirements. Kaya sabi nga, ano yan? Just because tanggap na lang ba sila ng requirements and they will just simply accept it based on the principles of regularity of documents? Tapos kung walang dapat i-amend natin yung batas. Yung mandato rin. Pati mandato ng COMELEC, di ba? Yes, kasi ang mangyayari po kasi wala silang police power. Pagdating doon, administrative lang yung kanilang ginagawa. Ministerial lang daw. Kumbaga, ang sinasabi kasi ng COMELEC, their jurisdiction only begins when there is a filed complaint questioning the legality. Pero dito nakikita natin dapat para magkaroon ng maayos na effective political check and balances system, it should also be prudent for Senate to finally revisit and enact a law that will further empower the COMELEC to possess the necessary authority to determine the veracity and the authenticity of documents presented by those who are seeking to be elected in public office. Pero sabi ko nga, lagi ko sinasabi is that sana yung Senate investigation, hindi lang to dapat nakatutok kay Bamban Mayor Alice Guo. Pero dapat tignan natin to sa mas malawak na perspektiba
Kasi may problema tayo sa Bureau of Bureau of Immigration. Immigration. Alam na, it's an open secret po kahit dito sa probinsya ng Isabela. Nagkalat ang mga people from mainland China. Okay? Obviously, nakikita namin ilang taon nang nandito. Obvious yan, alam nila dapat overstaying na yan. Hindi lang naman mga Chinese ang pinag-uusapan po natin dito. Isama na rin po natin ang dumadaming miyembro ng mga Indian, yung mga Vietnamese, in fact, dumadami na. Koreans, pero ang mga Vietnamese po, no? Dumadami na rin sa Pilipinas. At sila ay parang mga makabagong mga Bombay na talagang nagnenegosyo. Kaya minsan isipin natin, ano nga ba ang ginagawa ng ating national government? Kung tayo ay umiiyak dahil sa idea na ang national security natin very compromised. Ang tanong, nagbubulag-bulagan pa. Kaya lagi sinasabi, dapat ang investigasyon ng Senado, tignan to sa mas malawak. Huwag natin tignan to. Hindi lang nakasentro sa kanya. Kasi parang lumalabas. Hindi nakasentro kay Alice, di ba? Dahil maraming Alice. Yes. Kumbaga parang lumalabas yung investigation na is just a political theatrics eh. But if they really want to go to the bottom line of the issue about national security, then they really need to investigate the Bureau of Immigration because after the Pastillas scandal, wala na tayong narinig except nag-file lang sila ng kaso. But as to the question whether or not... parang na-suspend lang sandali, tapos balik na naman, balik. May mga na-suspend po, tapos may mga natanggal sa trabaho, pero ang idea kasi nito is that... Nakabalik din. Actually, natanggal, nakabalik sila lahat. Ang problema po sa atin is that we are not really looking into the possibility of correcting the system. We're just simply changing the people. No? And that is the worst approach our government is actually doing in this problem. Kumbaga, tinanggal lang nila without thinking that the system that are embedded in our bureaucracy are the one making our institution really vulnerable to this corruption incident. Kaya dapat tingnan ng Senado na ano nga bang mga dapat batas para mas... Alam mo, iaasa lang ba natin sa Senado yan, yung pagbago ng kultura ng korupsyon? Di ba? Yes po. Parang actually, lawak nun eh. Senado, actually, doon po sa investigasyon nila, judiciary. Doon po sa investigasyon nila na sinasabi na hindi maalala ni Miss Alice Guo kung sino ang ina niya. Yan po ay, alam niyo po kung titignan niyo yung panahon na ipinanganak siya, normal po yan. Normal po yan sa iba't ibang lugar sa bansa natin. Na yung may mga Chinese, may mga Vietnamese, may mga Indian na ugali nilang bumili ng pangalan ng may pangalan. Diba? Kaya dapat maging malalim pang investigasyon ng Senado dito. Kasi kung hindi nila mismo mahanap totoong na meron siyang... Magiging Superman ba yung Senado? Lahat nung laban kontra corruption sila na lang, di ba? Dapat din primarily yung executive department, di ba? Tsaka yung local government po, kasi tandaan po natin, ang unang tumatanggap ng birth registration form is the local civil registry. At tandaan po natin, naging talamak, it's an open secret na napakaraming mga banyaga, ugali nilang bumili ng pangalan na galing sa mga patay na tao. Tapos magpalit register na lang. Yes po. Yes po. Ngayon, ang problema... problema... nasunog yung bahay namin noon, ganito ganyan, tapos palit register, ganito yung birthday ko, ganyan. Tapos mapipirmahan mo sa komadrona kuno, di ba? Na pinanganak ka sa bahay. Yes. At saka daming mga palisok, di ba? Tsaka dapat po ang Senado malaman nila, totoo bang existing yung sinasabi ni Alice na ina niyang Pinay? Kasi kung yun ay hindi nila mapapatunayan na existing talaga yung nanay ni Alice Guo, definitely, she is a Chinese national. Oo. Di ba? Oy, nakita mo na ba, Professor, yung advertisement sa dyaryo na lumabas pala, one day after the May 2022 election, full page ads, bongga yung tatay niya, saka yung mga kababayan niya sa China. Ilan palang dyaryo sa China yung nilabas, hindi lang isa. Saan niya sa Fujian province? Fujian province. Fujian province. Congratulate siya as the first Chinese mayor in the Philippines.
Oo, di ba? Kaya ano daw, promise na raw tayo ng China, malapit na. Di ba? Hindi kayo na-alarma yung mga tao sa ganung mga pahayag. Alam mo, Ma'am Rose tsaka Sir Dexter, no, kung tayo ay nababahala sa implikasyon Mm. ng nationality ni Alice Go sa ating national security, dapat tayo ay mabahala rin sa nagkalat or dumadaming miyembro ng Chinese national na nagiging reserve army at coast guard sa ating bansa. Ay, oo. Speaking of Coast Guard, naku, ang dami pala auxiliary dyan, di ba? Yung Yes reserve po. forces nila, auxiliary ang tawag. Yes po. Oo, Actually, tapos, ang di sinasabi ba lagi ng nabulgar yan last year? Yes, pero doon po tayo magtataka bakit hindi po 'to pinag-usapan sa Senado? Considering na ito po isang napakalaking blow sa ating national security capability. Totoo. Tandaan po natin, yung sa Coast Guard, pwede pag sila ay naging miyembro ng auxiliary, isa lang pong ibig sabihin niyan. We are giving them the opportunity na magkaroon ng eyes, ear Ah, in our internal intelligence community. At hindi lang din po 'yan ang napaka nakakabahala. Kasi mga pati sa alarming. Philippine Army Reservist, may iba diyan talaga na masasabi niyo po na Talaga? nagpapakilalang Filipino-Chinese pero hindi marunong mag-Tagalog. Oo. I remember galing po ako ng Tacloban, may isa akong nakilalang negosyante ro na talagang may English, hindi marunong hindi Pero siya fluent reservist siya, mag-English army reservist. pero ipinagmamalaki niya. Isa siyang Talaga? Lieutenant Colonel Bigay mo nga sa akin Army yung pangalan, Reservist. Charot. Maisulat. Actually, Ah, yung issue madali ay po hindi lang madali po nilang yung kay malaman Go yan. na ano lang, na-highlight lang yung kay Go dahil doon sa Pogo. Pero actually, marami pang mga issue involving foreign nationals na nakapasok na sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. At yun Yes. ay dapat mas malawak na investigasyon na kailangan na may sagawa upang paano natin masisafeguard yung ating yung sistema sa ating gobyerno. Lahat napapasok na hindi natin alam. May mga ilan dyan, yung tulad ng binabanggit ni Professor, mga Vietnamese na marunong na magtagalog, hindi mo, dahil na halos magkakamukha tayo, di ba, walang definite na ano. Ang nangyayari, parang willing victim na yung Pilipinas sa mga kalokohan ng dayuhan di ba? Hindi kasi hindi Kaya po, mahigpit. O, gusto mo maging biktima. Kaya Diba? dapat po itong kaso ni Mayor Alice Guo, hindi to dapat bitawan ng mga ordinaryong mamamayan kasi hindi lang to usaping political, hindi lang to usaping intelligence, usaping pangkabuhayan din po to. Tandaan po natin sa napakaraming probinsya sa Pilipinas, napakaraming mga Chinese national na ugali nilang magnegosyo, kumukuha na lang ng mga dami so it's a deprivation also of an economic opportunity for all. Okay, di ba yung mga joint venture? Yes po. Di ba? Nakikipag-joint venture sa mga kumpanyang Pilipina para makapagnegosyo rito. Actually po, pumunta lang po sila ng Divisoria. Madali nila malaman na napakaraming mga illegal Chinese tourist na nandito sa atin na imbis na turista nagnenegosyo. Kaso ang lakad naman pag nalaman kinikikilan imbis kaya diyan po papasok. Diyan po papasok ang korupsyon mula sa Bureau of Immigration, sa local government kasi sila mismo. Alam naman po natin yan sa Pastillas scandal. Yung mga payola system napakalawak nila. na usapin talaga ito, Professor, yung pagdating sa seguridad sa ating bansa, yung mga pagpasok ng mga dayuhan. Para sa mga susunod na pagkakataon ay makakausap ka pa namin at mabibigay mo kami ng mga magagandang insight dito sa ating programa sa Discorso. Maraming salamat sa inyong pagtsatsaga sa aming dalawa at medyo matagal ang ating paghihintay. Nagkaroon tayo ng technical problem. Thank you, Sir Marlon, sa susunod po. Maraming salamat din po, Ma'am Rose. Maraming salamat din po, Sir Dexter. At magandang tanghali din po sa ating lahat. Okay, thank you, sir. Okay, kita mo. Diba? Talagang ang ugat naman ng lahat ay korupsyon. So ako sa totoo lang sa pag-aaral natin sa national security, hindi ko itinuturing na na
yung insurgency, yung terrorism, sinasabi nila na ano, sa akin corruption kasi nag-uugatan lahat sa corruption. Bago sila naging ganon, meron mo ng corruption issue na tinungtungan. Diba? Halimbawa, nagkaroon ng injustice. O bakit nagkaroon ng injustice? Kasi meron nagkaroon ng lagayan, di ba? Anong ibig sabihin nun? Corruption talaga. Ayun. Di ba, dati nang binusisi ni Pangulong Duterte nung nakarang administrasyon yung mga issue ng ganyan sa... May nangyari ba? Oo, yun nga lang. Oo, dahil siguro marahil ako naman, tinitignan ko, hindi masyado nakagalaw ang gobyerno nitong mga nakaraang 3 taon. Dahil nga sa pandemic. Hindi tayo, alam mo yun. Hindi lang yun Medyo limited yung natin, galaw natin ng mga nakaraang taon. Ako, bilib na sana ako nung bigla niya pinahinto yung Pogo Ay, hindi. Nung panahon ng pandemic lockdown, Pogo lang ang pinayagan niya. Baligtad. Mali pala yung pagkakaalala ko. Kaya nung iba, halos hindi rin malaman ng bayan kung ano nangyayari dahil limited din ang access ng media sa lahat ng mga impormasyon dahil hindi ka makalabas. Palagay ko na sinamantala yan nung panahon ng pandemic para tayong binaha ng mga Pogo workers. Saka hindi naman ganun kalaki yata na ibabahagi niyan sa niaambag sa ekonomiya Pwede naman sigurong ipatigil na ni Pangulong Marcos yan. Ano kaya? Tingin mo? Isang lang naman yan, isang kumpas lang naman yan Oo. Maraming mga paraan kung paano magnegosyo at kumita ang Pilipinas. Tama, hindi lang sa pamamagitan ng sugal. At saka associated pa sa krimen niya, kidnapping, 'di ba, rape, kung ano-ano pang mga kalokohan. Daming issue na nakabalot, nakapalibot. Oo. 'Di ba kayo nagsasawa mag-raid ng Pogo Hub? Pagbawal na lang yung Pogo, tapos ang problema. Sa ating pagbabalik mamaya. Ano? Meron kang Sino? Meron kang ka-phone pal. Sino? Mamaya, saya i-discuss mong issue. So, magbabalik po ang diskurso matapos ang ilang paalala. Siguradong kumpleto sa kwentuhan, walang bitin sa bistuhan, at hitik sa katatawanan. Dito lang sa Showbistuhan. Kwentuhan, bistuhan at katatawanan. Miss F. as in Fernando Guzman, the Showbiz Authority. Basta showbiz chika, walang lusot kay Joey Austria. Intriga'y garantisado kay Boy Romero. Mapapanood sa Balitang Click YouTube channel tuwing Martes at Miyerkules, 2:00 ng hapon. Hi Miss F, Direct Joey, and Tito Boy, congratulations on your newest show, Showbistuhan, and I'm sure you guys are enjoying. All the best for your show, and to everyone who's watching this, please continue to support them for more Showbiz Kwentuhan and Chismisan. God bless you po, and take care always. See you soon! Hello po, ako po si Elia Elano, and congrats po Miss F, Sir Boy Romero, and Sir Joey Austria para po sa inyong new online show na Showbistuhan. Congrats po, God bless, and good luck po. Hello everyone, it's Phoebe Villamor here, and I just want to say congratulations to Showbistuhan on Balitang Click for their new show. And I can't wait for new amazing content sa YouTube and Facebook. So guys, if I were you, mag-follow and subscribe na kayo. Love you all. Mwah! Diskusyon na maiinit na issue, mga kuro-kurong pakikinabangan mo. Dito lang yan sa Diskurso. Tuwing Lunes, 2:00 ng hapon. O yan, nagbabalik tayo. Ano, may istorya ka? Anong kwento? Yung pala yung anong kwento mo? Walang kwenta. Anong kwenta mo? Walang kwenta. Pero kahit walang kwenta, patulan na natin. Ito naman yung inaabangan ng ating mga taga-abang. Oo, taga-abang. Abangers, mga abangers. Mga chismosa ng EDSA. Oo. Oy, may bago na, may chapter sa EDSA. Saan yan? Yung, sabi mo, di ba may chismosa na sa EDSA? Dati sa monumento lang Akala ko sa may Ayala na ito. Susunod. Sa may Ayala Triangle. Kasi nandun yung So, ito pala. Meron daw isang senatoriable The Who? Na feeling habulin at winnable. Ano, maganda ba yan? Habulin ng lalaki ba to? Babae? Ay, hindi natin alam. Mamaya malalaman natin. Sa mga segundo lang malalaman na natin.
Kasi nairita nga daw yung mga taga-media, mga kasama natin sa media. Oo. Medyo nairita dun sa nangangarap na bumalik sa Senado. Ito ba yun? Yung kinikwento ng mga Marites sa EDSA? Alam mo, iritado yung mga Marites sa EDSA, ha? Oo. Kasi, imbis daw na matuwa sa publicity na makukuha sa mga invitation niya for interview, tila nainis pa raw yung itong senatoriable na sa nakapilang interview request. Feeling nga. Pag ikaw ba, halimbawa, kakandidato ka? Dapat ano yan dapat positive. Dahil positive yan, publicity dapat yun. Dahil diba? ang daming gustong mag-interview sa'yo, di positive yun. Ibig sabihin, hindi may issue sense ang ka. ano. Diba? Kasi kung hindi ka gusto interview, kung hindi ka gusto interviewin, wala ka sense, diba? So, ito pala. Pinaputok yung issue pala kaya siya hinahabol ng mga kasamahan natin sa media. Dahil? Pinaputok kasi ng kampo ng senatoriable na kumalas siya sa dating partidong kinaaaniban. Kaya gustong malaman ng madla kung ano yung dahilan, di ba? Kasi malaking partido yata yung kinalasan niya. Pag may pinapaputok pa naman, nangangamoy yan. Totoo. Subukan mong kumain ng kamote. So, ito sabi ng ng iritadong chismosa sa EDSA. Sige nga. Kung gusto niyang manalo, dapat maging matyaga siya sa pangungulit ng media dahil makakatulong ito sa kanyang propaganda. Nga naman, oo. Dahil, di ba? Kung may mga issue, ikaw na nga yung bibigyan ng publicity, ikaw pa ba nag-iinarte, di ba? Choosy. Arte mo. Ito yung clue, bigay mo na yung clue. Anong clue? Clue para dito kay senatoriable. Ito. Yung feeling habulin daw na senatoriable ay minsan nang sumemplang sa halala. Akala ko nagmumotorsiklo to, sumemplang. Sumemplang daw sa halalan kahit patunog na o tunog bayani yung kanya apelyido. Bayani ba apelyido nito? Hindi. Tunog bayani. Tunog bayani lang. Tunog bayani. Akala ko bayani ang apelyido niya. Yan. Natalo rin. Ito pa, isa pa, lately lang to, di ba? Natalo yung hinahawakan niyang kandidato. Kaya't kung tutuusin, ay wala naman siyang dapat ipagmalaki. Ito matinding clue. Best in skincare yata ang naging hawak niyang trono sa Senado. Di tulad ng matitikas na mambabatas na napakahusay sa diskurso. So skincare, babae to or... Bakit ang lalaki naman nag-skincare din, di ba? Diyos ko. So, sabi nitong chismosang galit na galit, ayaw ni Ninoy at Cory ng ganyan. Di ba? Yun na. Yun na yun? Okay. Sino ba nagbabalik? Sino ba yung nag-ano? Bakit may Ninoy? Sige nga, kung kilala nyo kung sino, comment nyo nga sa baba. Sa comment section. Para i-like natin kung sino yung mga nakasagot ng tama. So, para sasabihin natin yung sagot sa susunod na episode. Talaga? Pero, para panoorin nila tayo sa susunod. yung bang nakaraan, sino ba yun? Di ba nasa Okada, yung sabi mo? Lagi sa Okada. Laging suki ng Okada yun Saan Okada ba to? Okada sa... sa may... Meron bagong Okada yata, Saan? Hindi, sa iba. Caloocan? May Okada na ba dyan? Hindi ko alam. Alam kong Okada sa saan ba yun? Sa Parañaque, Pasay? Parañaque, oo. So, ito, para po malaman nyo ang aming mga chinichika tuwing Lunes ng hapon, i-follow lang po ninyo ang ating The City Post YouTube channel at ang ating FB page po at Twitter. The City Post. Masyadong disente. The City Post. The City Post. Tagalunsod talaga tayo The City Post. So, hanggang sa susunod pong muling Lunes, ito po si Rose Novenario. Ako naman po si Dexter Ganibe. Huwag ho kayong magsawang mag-follow at mag-share ng ating mga topic. Ito ay pangalawang episode na. Hanggang sa susunod na linggo. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Diskusyon na maiinit na issue, mga kuro-kurong pakikinabangan mo. Dito lang yan sa Diskurso, tuwing Lunes, 2:00 ng hapon.